My vlog. So mga groomers, nandito tayo ngayon sa area ni Sir MJ. Good morning mga groomers. Once again, this is Fritz Sinisa and welcome to my vlog. So mga groomers, nandito tayo ngayon sa area ni Sir MJ. So dito sa Team LGC si Sir MJ. Shout out to Sir Braga, natutulog pa, dumaan kami kanina sa bahay nila. And si Sir MJ is, of course, aside from being a groomer, he is also a breeder. So that's a good thing. Most of the time kasi ngayon is mga breeder yung binivisit natin para mag-guide naman yung mga gustong pumasok sa breeding. Sir, again, direct ako sa question ko. Kailan ka nagsimula sa goldfish hobby? Actually sir, nagsimula ako nung elementary po. Okay. Matagal na. Sa elementary days, mga ano pa lang yung molly, kasi yan pa lang yung mga affordable natin. Yeah, pero ngayon, di ba, ang dami ng breeder na pumasok sa molly. Opo. Pero pumasok ka na rin sa molly, sir, o nag-guppy and goldfish ka ngayon sa breeding? Molly din po. Molly. Opo. However, sir, sa goldfish, kasi sa focus tayo sa goldfish muna, anong naitutulong sa pag-breeding ng goldfish at saka sa hobby natin, sir? Para sa iyo, anong natulong para sa iyo? Actually sir, isa akong government employee. Okay. So, ang pag-aalaga ng goldfish nakakatulong sa akin, lalo na pag stress sa work, nakaka-relieve ko yung pag-aalaga ng goldfish. Yeah. Most of the time, Yes, fish, po. ano talaga siya, stress reliever kumbaga. Wag lang, since pumasok na si sir sa breeding, wag lang madala sa mga parat kasi yun yung nakaka-stress. So, again, insert ko na lang, wag na sana nating baratin yung mga breeder. Pag ano sir, di ba? Pag hindi natin kaya yung presyo, wag na lang Wala nang daming wala nang daming pa. Kasi nasi-stress yung mga breeder natin eh. Lalo na pag mahanap ng live foods, ang hirap din. Yeah, isa yan, di ba? Sir, since you're talking about live food, sa breeding, bago pumasok talaga, pinaka-importante, kaya mong supplyan ng live duck niya, sir, sa fry, di ba? Opo, Duck niya. Ikaw ba ang kumukuhan duck niya, sir, or bumibili ka? pero sa site ko po, sir, 1 week after hatching po ng fry, napakain po ng BBS. Magastos na talaga naman. Kaya po, pag walang nakukuha ang duck na to. Kasi mahirap yung duck niya, mga gunners. Magkano yung BBS, sir? Depende kung ilang grams po yung bibilin niyo po. Yung lata? Yung lata po, nasa 3 mil yung 3,000? Opo, isang lata ng BBS. Mga ilang weeks yung papakainin ng BBS, sir? Straight po, 1 week. After nung 1 week, pwede ka na mag-tubing. Yung 1 week, isang lata or hindi maubos? Hindi. So mga ilang breeding kaya bago maubos yung BBS na tag 3,000? Kasi bumibili lang ako ng 50 grams sa Shopee. Magkano yan, sir? Nasa 400 to 500 yung 50 Good for grams. 1 week. Opo. Kaya nang i-supply ng 400. Pero yung duck niya, sir, magkano yan? Dito sa amin may nagbibenta din mga isang maliit na takal is 30 pesos. 30? Opo. So, bali 103 pieces po nung Tolo 100 sa Bisaya. Pero sir, yung 3 for 100, ilang araw kaya i-supply? Isang araw lang, sir. Ay, logi ka. Oo nga 700 sa 1 week kong duck niya. Pero sir, compare niyo, anong mas effective when it comes to their growth? BBS or duck niya? Duck niya po. Duck niya talaga? Opo. Mas marumi talaga, mas mataas ang protein. Protein.
So, pero ang DAP niya sir is, di ba, marami na kasi maraming breeder sa Mindanao kasi mga groomers. At saka yung mga kanal dito, most of the time, may mga ano na, kumbaga, may titulo na ba? So, kung siya na, ganyan, mahirap kasi pag makakita tayo ng kaaway, yun lang kanal lang ang ano, reason. So, yun yung ano kasi dito mga groomers, pag spot mo na yan, sa'yo na talaga yung area na yan. So, pero minsan din may, ano sir, pag may spot ka nang nakita, may ibang breeder, yung mga nagkukuha ng DAP na nilalagyan nila ng ano, isda yung spot mo. Para hindi hindi maka-produce ng marami yung DAP na kinakain mismo na. Crab mentality na naman. Hindi na talaga nabawala sa tao ang ganyan. Okay. Biruin mo mga groomers, ang hirap maghanap ng spot. Pag malaman nila na may spot ka, at saka maraming DAP niya doon, lalagyan nila ng isda para maubos yung DAP niya at hindi ka makakakuha. So, wag sana ganun. Diba sir? Kaya, dapat magtutulong. Oo. Happy, yes. Ano kasi, for me lang as a seller, mas maganda yung si customer na talaga ang magde-decide kung saan siya bibili. Kasi mentality na kasi majority sa mga seller, di ba sir, breeder seller, maraming nasobrahan sa sales stock. So yung mga customers natin is syempre para sa akin may iba naman kasi nahihiya, so bibili na lang ganyan, tapos hindi quality yung nadala si customer sa sales stock. Sinong masisira? Si breeder din, diba? Yeah. So sir, going back to breeding, 1 week BBS or DAP niya, after that chubby na. Kasi makikita mo na yung tatlong buntot nila. At that time, pwede na silang makakauna sila on chubby. Kaya na nila. Magkit-kit na sila. However, first calling ka na for a week? Or First calling po, yung mga single tail, tinatapon. Tapon. Sayang din yung pagkain eh. Oo, ganyan. Diyan na sana yan yung mga dream ng mga breeder, sana maraming ma-select, di ba sir? Pero sa experience mo sir as a breeder, ilang percent na ilang beses ka na naka-breed ng goldfish or na? Marami na rin sir. Maraming beses na. Opo. Ang percent ng chance makaproduce ng mga potential mga maliit lang, mga nasa siguro sa 500 pieces, sabihin natin mga 10, ganun. Potential yan. Yung iba doon, mga groomable, ganun. Para sa'yo sir, kasi marami din na itong groomable pero hindi potential. Para sa'yo sir, ano ang groomable para sa'yo compared to potential? Groomable siguro sir, parang lang, may mga fault naman kaso hindi gaano kalaki. Pero hindi na siya, medyo maliit ang chance na isali sa show. Kasi medyo mataas. Hindi din sa pag-groom. Tama. Yan yung groomable ha. Sa potential sir, hindi naman siya perfect kasi wala namang isda na perfect. Pero malaki ang chance na manalo sa show. Depende kay groomer. Nasa groomer na talaga yung last eh. Last touch ng groomer yun. Being a groomer sir, since kita naman natin sa harap, marami ng mga champion. Ano ang tips na pwede mong maibigay? Basic lang, pinaka-basic kasi most of the time para to sa mga newbies kasi itong content natin. Basic lang. Pag sumasali ng JO or actual show, kapag hindi na nalo yung isda, huwag mag-discourage. Kasi yung iba gusto first time, panalo agad. Then tips ko po, itong tips na to is ginagamit na to sa ibang mga groomers Sabi nila na una talaga is yung water quality. Which is true naman sir. Sabi doon na if you take good care of the water, then the water will take good care of the fish. Totoo. Yan yung pinaka-basic na tips ng pag go-groom po ng isda. Water quality talaga. Sa pagkain sir, from the sa GOs, masali din ng GO, diba? GOs, masali din. First, pagdating ng GO, quarantine ganyan, pag start mo ng pag-groom kay GO na isda, sir, ano ang pinapakain mo?
Ito, chubby. Live food Live talaga. foods talaga. Kasi 3 months or 90 days lang kasi ang ano na ngayon, grow out. grow out. Yung isda, maliliit pa din. Yes, chubby for how many weeks para sa'yo? So, siguro para sa akin, mga 1 week hanggang maubos po yung Hindi natin natanggal. Pero water change talaga. water change talaga. Kasi mabaho ang chubby mga groomers. Kaya nga, 50% siguro water change. everyday. Kanal kasi. Kahit ano pang sabihin ng iba, grabe talaga yan. Ang baho talaga ng chubby. If ma-avoid talaga na pwede hindi nahawakan, kasi nakikita nyo sa mga content ko at saka sa TikTok ko, ginagawa ko sa chubby is hinahawakan ko pero yung cellophane lang, tapos sa net, tapos may planggana or ano ko na maliit para doon ang net, may tubig na malinis, doon ko nilalagay yung chubby from the cellophane bago ko i-feed sa kanila. Pero again, 40-50% everyday sir ang water change. Ang baho talaga mga groomers. Prone sa sakit pag walang water change. Delikado. Ammonia spike ang resulta pag ganyan, magre-red spot na naman. So ang hirap. So 1 week sir yung chubby mo sa technique mo sa GO. After that, anong process mo? Stem egg po, then pellets. Pellets is for ano na? Hindi araw-araw. Snacks. Si steam egg talaga at saka si chubby yung ano no panglaban. Primary. Yan pero nagmi-mix ka sa ano sir? Sa steam egg mo, ano recipe mo? Baka pwede mo share sa Ang recipe simple lang sir eh. Yung dried na shrimp, yung maliliit. Pero blender mo. Blender po. Then itlog. Tapos yung sa pellets po, nilalagyan ko ng yung pinapakain ng koi king. Tapos gatas po. Gatas? Buti pa yung isda, nakagatas. Ang may-ari, 3 in 1 lang. Copy lang. Ganyan mga groomers. The good thing about sa hobby na ito is nakakawala ng stress, sabi ni sir. Pero mas stress ka sa gastos. Ganun talaga sir. Sa market naman natin sa goldfish ngayon sir, so far sa ngayon, kumusta naman? Sa ngayon, okay naman sir. Buhay-buhay lang. Buhay-buhay lang sa pinapakain ng isda. Oo. Pero sa mga shows, still sumasali pa rin. Sumasali pa rin. Itong LGC, mga groomers, share ko lang sa inyo. La Norte Goldfish Club. Again, shout out to Bra, Jai, Christian Saforno, sina Kuya Roland, at sa wife niya, grabe ka-supportive to sa Aurora na, sa namin, sa show namin sa Aurora ni Adrian. Shout out to my partner. And, advance na lang, invite ko na lang kayo. Every November na po ang ating show. Wala na tayong show. May at saka last year kasi 3 times ako nagpa-show sa Aurora sa actual show. Kaso bigyan natin chance yung ibang lugar na gusto magpa-show din. So again, support lang talaga at saka enjoy lang talaga sa hobby sir, di ba? And aside from the goldfish sir, nag-breed ka rin, baka gusto mo i-promote, baka may gustong bumili, gapi, di ba? Yes po, may mga gapi din po. Anong available strain natin na pour out? Available strain, meron tayong Acri, yung albino koi red hair, tapos feathered, yung platinum dumbo hair red tail. Wow, yan pala ang feathered. Platinum dumbo hair red tail. Tapos HB RRT, yung up black red rose tail. Kabila. Ano pa ba? Kulang ng isa, I guess. Singa blue. Singa blue. Yan yung mga available for out. For out po. May marami pong naputos ngayon. Okay. Saan ka pwede makontak nila, sir? If in case gusto na mag-inquire? In case mag-inquire kayo, pwede kayo mag-visit sa Facebook ko po. Search nyo lang Mergen Cañete Migrinio. Again, post natin yan. Same, one account lang one na account ginagamit mo. Okay. Sir, before natin i-end to, sino gusto mong pasalamatan, i-shout out? Shout out pala sa Team LGC. Lalo na sa aming president, si Sir Bra, natutulog pa ngayon. Pinaka-aktibo yan, grabe yan. Then sa lahat ng Team LGC, support na tayo sa lahat ng mga show at grow out contest po. Stay positive. Again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog. Thank you, sir. Thank you, sir.
dito. Mga parin. Daghang kas gawas ta bago to nimong pabuhat. Dili gikan to.